Welcome to a new vlog. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Changi Airport. Ayan, pauwi na tayo ng Manila today. Pauwi tayo ng Manila. And we're flying via Singapore Airlines. Naka-business class tayo today. I'm so happy and I'm so excited for you guys. Para unpack natin kung ano yung experience ng business class via Singapore Airlines going back to Manila. Ayan, although 3.5 hours lang naman yung flight, pero at least, diba, we could experience na makalipad tayo ng business class via Singapore Airlines. Si Hubby, nilaload na niya yung mga ano natin. 50 pesos lang per bag. Wala akong pera, kuya. Ayan, nilaload na niya yung mga ano na, eto hindi na to. Wala na po Ubos na po yung barya ko, binigay ko sa asawa ko. Kasi asawa mo, walang kwenta. So, pwede mo one passenger yan di, babalik ka pa Ayan guys, so dito na tayo sa Changi Airport, Terminal 2. Tepeng Ibarya. Diba, ang ganda ng airport nila. Yan. So, yung flight na pa Manila, lagi kami dito sa Terminal 2. Kayo lang yun, Terminal 4 ako Alam niyo na, fangirl ako ng Singapore Airlines. Kukunan ko lang para lang sa mga montage. Libre ka na. Anong pila yan? And papunta tayo ngayon dito sa GST Refund kasi may binili kami, ito yung Roomba namin, robot vacuum and mop. May mop. Pag sinabing Roomba yung tapos dalay naman. Oh, sorry na. So guys, pupunta kami ngayon ng GST Refund para dito. Madali lang naman, usually nasa dulo to ng terminal. Hanapin nyo lang yung GST Refund. Tapos, dito sa corner na to, isascan nyo yung passport nyo. Automatic na yun na babasahin niya kung for inspection ka ba or hindi. Pero based sa experience ko, yung mga 500 above yung ini-inspect. Pero kaya wag nyo muna i-check in yung inyong for GST refund kasi baka inspect. Ayan guys, so ayan guys, dito lang kayo pupunta. Pero syempre depende kung saan kayong terminal. So ang gagawin nyo na, isascan nyo lang yung passport nyo, tapos automatic lalabas lahat ang purchases nyo. Tapos kung kailangan i-inspect, papa-inspect to sa kanila. Pero pag hindi naman kailangan. Tapos, pinili ko credit card, kaya hindi na ako dadaan sa loob. Pero halimbawa, cash ang pinili nyo, meron pa rin kayong dadaanan sa loob na GST counter, no? Para doon nyo claim yung cash nyo. Uuwi na rin naman siya, in a month. Kaya, hindi ko na pinili yung cash. Parang it doesn't make sense. Probably next year na tayo babalik. Ayan. So, Starbucks ko muna yung asawa ko. Ayan guys, so nandito na tayo ngayon sa Changi Terminal 2, tapos nasa Starbucks tayo kasi inaantay ko yung sister ko. So, lilipad kami pa Manila. Kasama ko yung family ng sister ko, yung husband niya, yung dalawa niyang anak. So, lilipad kami sabay-sabay via Singapore Airlines. Tapos, magkalayo kasi yung bahay namin. So, nauna kami dito, susunod na lang sila. Pakita ko sa inyo yung bigay ng husband kong labubu guys. Sobrang cute Kita niyo ba? So cute. Ang i-check-in ko dyan yan, si Tapo. Itong black na luggage natin. And then isang duffel bag. Nandito lahat ng damit ko. Lahat ito mga gift namin sa Pasko. And then itong vacuum. By the way guys, if you're going to fly via Singapore Airlines, yung business class nila is 40 kilos yung check-in nila. And then if tsaka guys, alam nyo, suggestion ko sa inyo, whenever you're flying, especially dun sa mga frequent traveler, ang suggestion ko sa inyo, mag-sign in kayo or mag-sign up pala kayo rather dun sa mga nila, parang miles, yung mga miles earning membership nila. Halimbawa for Singapore Airlines is KrisFlyer. So whenever na lilipad kayo, mag-earn kayo ng miles. So yung mga flights na yung mga na-earn yung miles, eventually pag nakaipon kayo, pwede nyo siyang gamitin to book your flights
For example, you can book going to Singapore or Australia using your miles kapag nakaipon kayo. Kaya nga, it's essential for me. Kahit anong airlines, nagsasign up ako. Like, kunyari, even with Philippine Airlines, I'm earning miles whenever I fly via Philippine Airlines. And that is actually a good investment na kahit na lumilipad kayo, eventually magagamit nyo siya para makaroon kayo ng libreng flight. I actually redeem one time via Cebu Pacific. I forgot na yung name nung sa kanila. Siguro comment down below kung ano yung pangalan ng miles earning membership nila. Tapos nakapag-claim kami ni Hubby, parehas kami, nakapag-claim kami ng flight to Coron, balikan. So yun, yung mga ganun, pwede niyo siyang gamitin or i-maximize para lang hindi naman sayang yung paglipad nyo. Eventually, akala nyo yung mga 3 pa 5 o 10 beses na paglipad nyo, eventually marirewardan mo yung sarili mo sa paglipad-lipad. And even yung mga credit cards nyo, guys, pwede kayong mag-sign up dun sa mga credit cards na nag-earn ng miles. So, eventually, pwede kayong mag-earn ng miles sa credit card. So, maganda rin na kumuha kayo ng cards na kapag nag-spend kayo, halimbawa ng flight, tapos parang $1 equivalent to 1 mile, ganon. So, okay din yun na way para mag-earn kayo ng miles. Tapos, eventually, makakaipon kayo. Yung ganon. So, ayun, yun yung mga ways na pwede nyong gamitin para magkaroon kayo ng free flights. Ito na ang ating coffee. So, antayin na lang natin yung sister ko, yung family ng sister ko, and then mag-check-in tayo together with them. By the way, kapag nga pala Singapore Airlines ka, in business class ka, meron kang access sa lounge. I'm not sure if we'll have time to go to the lounge area. Pero kung meron, I'll show it to you. Rate natin, 'di ba? Pero if not, probably next time. I'm pretty sure naman na eventually we'll have time or we'll have another opportunity to fly via Singapore Airlines ng business class. Tayo mag-check-in kasi we are business class. Yan, so door 3 yung business class. Ayan guys, nakapila na kami. Checking in dito sa business class. There you go. Dami naming check-in. Tinatanong ni mama kung nagpalit ka na ba ng baby. Ayan guys, nakapag-check-in na kami. Diba? Tapos, may labubo na sila. Pakita mo yung labubo mo, sis. Ayan. O, diba? Sa'yo, Julia. Ay, ang cute. I like the pink. Can we exchange? No! Oh, pakita mo si Justin. Labubo. Ako din may labubo. La Justin. Hi, Justin namin! Grabe guys, sobrang high-tech dito sa Singapore. Alam nyo ba, hindi ko na kinailangan ng passport ko palabas. As in, mukha ko na lang. Sobrang high-tech na dito. Kasi siguro dahil nga frequent flyer na ako dito sa Singapore, that's why hindi ko na kinailangan ng passport, pero at the same time, mind-blowing. Ayan, nagmamadali na kami. Nakuha na namin yung mga ticket namin. Nakalampas na ako ng immigration. Dahil 3 pieces yung dala kong bagahe. Dumaan ako sa scanner. Tapos dahil meron akong dalang room, yung robot vacuum ko. Tinatanong niya ako, robot vacuum ba yung dala mo? Sobrang nakakatawa. Ayan, ito na yung ating boarding pass. Yan, yung seat natin is 20K. So, hindi tayo nakapag-lounge kasi sobrang tight na nung time, pero okay lang yun. Marami pa tayong pagkakataon para tayo. Pero yun, antayin lang natin sila and then baka tumakbo na tayo papunta doon. Kaya siguro sa eroplano ko na kayo babalikan.
And ito yung seat natin, guys. So, ito yung seat natin, guys. Meron tayong headset here. And then, may USB port. Water. So, ito yung seat. Ayan. Gusto mo si mama o si daddy ka? Then, we have pillow. And then, tapos, nasa window seat tayo. Ayaw mo kumain mag-isa, ha? By the way, guys, yung configuration ng business class na Singapore Airlines for this flight is 1/2/1. So, tayong dito, wala tayong katabi. Nasa unahan ko yung sister ko, and then katabi ko si Julia. Say hi! Ayan. And then we have the pillow here. Mas malaki kaysa dun sa nasa economy. And then, ito yung leg room niya. Ayan, tapos, ayan yung screen natin. And then, we also have the remote here. Tapos, nandyan yung mga magazines. I'm not sure kung para saan to. I think this is the tray. Nandito yung para sa headset. Ayan. Tapos, meron din tayo menu here. Ito yung menu. Ito, guys, ayun nga, nabanggit ko sa inyo, member ako ni KrisFlyer. Kaya hindi na ako pipili dito. Nagkaroon ako ng nagpa-reserve na ako ng Thermidor lobster for my lunch. Ayan. Champagne. Thank you so much. And guys, ang aking unang in-order is champagne. Let's try. Papakalasing ba tayo ngayon?